Files. Disclaimer. Ang kwentong ito ay mula sa totoong pangyayari at ibinahagi para sa layuning edukasyonal at pagbibigay kaalaman. Ang mga pangalan, karakter, at ilang detalye ay binago at ni-recreate upang maprotektahan ang mga totoong biktima at kanilang pamilya. Thank you and happy listening po mga kaibigan. Ano ang gagawin mo kung isang araw mapansin mo na ang anak mo unti-unti nang nagbabago pero hindi mo alam kung bakit? Hindi na siya yung batang dating masayahin, palakwento at malapit sa iyo. Sa halip, napalitan ito ng katahimikan, pag-iwas at mga lihim na hindi niya kayang sabihin. Ito ang kwento ng isang ama, tawagin na lang natin siyang tatay, at ng kanyang anak na si Mika, isang 16 na taong gulang na grade 11 student. Isang simpleng pamilya, tahimik ang buhay at walang inaasahang problema. Hanggang sa may napansin silang hindi nila maipaliwanag. Sa umpisa, normal lang ang lahat kay Mika. Pumapasok sa school, nakikipagkwentuhan sa pamilya at gumagawa ng mga gawain sa bahay. Katulad ng ibang kabataan, may sarili siyang mundo, kaibigan, school, at social media. Wala ni isang senyalis na may mali. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti itong nagbago. Napansin ni tatay na hindi na ganoon kadalas magsalita si Mika. Kung dati ay kusa itong nagkukwento tungkol sa nangyari sa school, ngayon ay puro okay lang na lang ang sagot. Kapag tinatanong, parang pilit at agad na umiiwas ng usapan. Hindi na rin siya sumasabay kumain. Mas pinipili niyang manatili sa kwarto. At kahit nasa sala, tahimik lang siya, nakatingin sa phone, parang may hinihintay na message. At doon nagsimula ang hinala. Hindi na niya binibitawan ng cellphone. Lagi siyang may kausap. Sa umpisa, inisip ng pamilya na baka kaklase lang o kaibigan. Normal naman sa edad niya. Pero habang tumatagal, napapansin nilang kahit 10 oras na ng gabi, gising pa rin si Mika. Minsan, madaling araw na, may ilaw pa rin sa kwarto niya. At kapag bigla siyang tinawag, nagugulat. Parang may itinatago. Isang gabi, napansin ng lola ni Mika ang kakaibang kilos nito. Tahimik lang siya, pero halatang may iniisip. Minsan, napapangiti, tapos biglang seryoso, tapos parang kinakabahan. Hindi iyon normal. Doon siya nagtanong. Noong una, ayaw magsalita ni Mika. Puro wala lang ang sagot. Pero habang pinipilit siya ng lola na magsabi ng totoo, lalo lang siyang nagiging emosyonal. Hanggang sa isang punto, hindi na niya napigilan ang sarili. Umiyak siya. Pero kahit umiiyak na, hindi pa rin niya masabi kung ano ang problema. Parang may takot. Parang may iniingatan siyang lihim. At doon, lalong kinutuban ang pamilya. Hindi na ito simpleng teenage phase. May taong involved. Habang tumatagal, mas lalo pang napansin ang pagbabago kay Mika. Hindi na siya lumalabas kasama ang barkada. Hindi na siya interesado sa mga bagay na dati niyang gusto. Parang umiikot na lang ang mundo niya sa isang bagay o sa isang tao. Isang taong hindi nila kilala. Isang taong hindi nila nakikita. Pero malinaw na may impluwensya sa kanya. At habang sinusubukan ni tatay na intindihin ang nangyayari, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Sino ang kausap ng anak ko? At bakit parang unti-unti ko na siyang nawawala? Kung napanood mo ang unang bahagi ng kwentong ito, alam mo na kung paano unti-unting nagbago si Mika. Pero sa part na ito, dito na mabubunyag ang katotohanan. Kung sino ang nasa likod ng lahat at kung bakit umabot sa ganitong sitwasyon ang isang simpleng pamilya. Isang gabi, hindi na nakatiis ang lola ni Mika. Sa dami ng napansin niyang pagbabago, yung pagiging tahimik, yung pag-iwas, at yung parang may tinatagong lihim, nagpasya siyang kausapin ito ng masinsinan.
Hindi na simpleng tanong, kundi isang pag-uusap na kailangan nang ilabas ang totoo. Noong una, tumanggi pa rin si Mika. Umiiyak, nanginginig. Paulit-ulit na sinasabing, wala lang. Pero habang pinipilit siyang magsalita, unti-unti siyang nabasag. Hanggang sa tuluyan na niyang inabot ang cellphone niya sa lola. Doon nagsimula ang lahat. Pagbukas ng messages. Hindi agad makapaniwala ang lola. Hindi ka klase, hindi kaibigan. Kundi, guro. Tawagin na lang natin siyang Sir Adrian, isang teacher sa school ni Mika. Sa paningin ng iba, isa lang siyang normal na guro. Maayos, magalang, at walang kahina-hinala. Pero sa loob ng mga messages, ibang kwento ang makikita. May mga usapan na hindi na pang-eskwela. May mga salitang may halong lambing. At ang pinaka-nakakabigla, may mga pag-amin ng nararamdaman. Hindi na ito simpleng pag-aalala bilang guro. Relasyon na. Doon na agad kinausap ng lola si tatay. Habang binabasa ni tatay ang mga messages, tahimik lang siya. Hindi agad nag-react. Pero ramdam ang bigat ng sitwasyon. Bilang magulang, mahirap tanggapin na ang mismong taong pinagkakatiwalaan mong magturo sa anak mo ay siya palang lumalampas na sa hangganan at hindi doon natapos. Habang iniisa-isa nila ang mga detalye, may mga lumabas pang impormasyon mula sa ibang nakapansin. Ayon sa ilang kakilala at schoolmates, may mga pagkakataon daw na nakikitang magkasama si Mika at ang guro sa labas ng school. Hindi lang simpleng usapan, kundi madalas at tila may pagtatago. May nagsabi rin na nakikita silang pumapasok sa isang apartel, magkasama. Sa puntong iyon, hindi na ito basta hinala. Hindi na rin ito simpleng misunderstanding, isang sitwasyon na kailangang harapin. Nagkaroon ng pag-uusap sa barangay upang mailabas ang magkabilang panig. Nandoon si Mika, ang kanyang pamilya at ang guro. Tahimik ang paligid. Mabigat ang hangin. Lahat naghihintay kung ano ang sasabihin. Tinawag ang guro. Sa una, kalmado siya. Parang walang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Pero nang ilatag ang mga ebidensya, ang mga messages, ang mga kwento ng mga nakakita, unti-unting nagbago ang takbo ng usapan. Ayon sa ilang mensahe na ipinakita, inamin pa ng guro ang kanyang nararamdaman kay Mika. Sinabi niyang mahal niya ito at idinahilan pa na matured na raw ang bata mag-isip. Isang linyang lalong nagpatindi ng sitwasyon dahil kahit anong paliwanag, hindi nito mababago ang katotohanan. Menor de edad si Mika noong nagsimula ang lahat. At ang guro, isang taong may responsibilidad na protektahan siya. Hindi lapitan, hindi impluwensyahan, at lalong hindi magkaroon ng ganitong relasyon. Sa puntong iyon, malinaw na sa pamilya na hindi na ito pwedeng matapos sa simpleng usapan. Hindi na sapat ang paliwanag. Hindi na sapat ang pag-deny. Kailangan na nilang gumawa ng hakbang. At sa tulong ng ilang taong handang makinig at tumulong sa kanila, unti-unti nilang naintindihan kung ano ang dapat gawin. Hindi na lang ito para kay Mika, kundi para sa ibang posibleng biktima. Dahil kung mananahimik sila, posibleng maulit ito sa iba. At habang nakatingin si tatay sa kanyang anak, umiiyak, natatakot at halatang nalilito, isang desisyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Hindi na siya pwedeng manahimik. Kailangan niya nang ipaglaban ang anak niya. Dito na papasok ang pinakamahirap na desisyon ng isang magulang, ang ipaglaban ang anak niya, kahit gaano kabigat ang kalaban. Matapos ang nangyaring pag-uusap sa barangay, hindi agad naging madali ang lahat. Tahimik ang bahay. Walang gustong magsalita. Si Mika, mas lalo pang naging sarado. Madalas siyang umiiyak ng mag-isa. Minsan,
hindi na siya makatulog. At kapag tinatanong, iisa lang ang sinasabi niya, natatakot ako. Hindi lang sa nangyari, kundi sa pwede pang mangyari. At doon mas lalong naintindihan ni tatay na hindi na ito simpleng problema, hindi na ito usapan lang, hindi na ito pwedeng itago o palipasin. Dahil habang nananahimik sila, patuloy na nasasaktan ang anak niya. Sa tulong ng ilang taong handang gumabay sa kanila, napagdesisyonan ng pamilya na ituloy ang reklamo. Hindi na lang ito para ipagtanggol si Mika, kundi para masigurong hindi na ito mangyari sa ibang bata. Dinala nila ang kaso sa mas mataas na otoridad. Hindi naging madali ang proseso. Maraming tanong, maraming kailangang patunayan. At higit sa lahat, maraming kailangang balikan na alaala. Mga bagay na mas gusto na lang sana nilang kalimutan. Si Mika ay isinailalim sa tamang proseso upang matulungan siya, hindi lang bilang bahagi ng kaso, kundi bilang isang batang dumaan sa isang mabigat na karanasan. May mga taong tumulong sa kanya para maintindihan ang nangyari, para mabawasan ang takot, at para unti-unti siyang makabangon. Samantala, ang guro ay naharap sa mga kasong kaugnay ng kanyang ginawa, hindi lamang bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang isang taong may responsibilidad at tiwala na kanyang nilabag. Sa ilalim ng batas, hindi sapat ang consent kapag menor de edad ang isang bata, at lalo pang mabigat ang pananagutan kapag ang gumawa nito ay isang taong may autoridad, isang guro, isang tagapangalaga, isang taong dapat nagbibigay proteksyon. Habang umuusad ang kaso, patuloy ang paghahanap ng hustisya. Hindi na ito tungkol sa galit. Hindi na rin ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa tama, tungkol sa pagprotekta, at tungkol sa paninindigan na hindi dapat hinahayaan ang ganitong klasing pang-aabuso. Para kay tatay, hindi madaling makita ang anak niyang ganito. Natatakot, nalilito, at pilit binubuo ulit ang sarili niya. Pero sa kabila nito, isang bagay ang sigurado. Hindi na siya papayag na manahimik dahil bilang magulang, responsibilidad niyang ipaglaban ang anak niya kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal. At para kay Mika, ang proseso ng paghilom ay hindi agad-agad pero nagsimula na sa tulong ng mga taong naniwala sa kanya, sa tulong ng mga taong hindi siya hinusgahan, at sa tulong ng pamilya niyang piniling lumaban. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang kaso. Ito ay kwento ng isang batang muntik nang mawala sa maling sitwasyon. Kwento ng isang magulang na piniling lumaban. At kwento ng isang paalala sa ating lahat. Hindi lahat ng pinagkakatiwalaan ay karapat-dapat pagkatiwalaan, at hindi lahat ng mali dapat pinapatawad o binabaliwala. Kung may nakikita kang hindi tama, kung may nararamdaman kang mali, huwag kang matakot magsalita dahil minsan ang isang boses ang makakapigil sa susunod na biktima. Kung may opinyon ka tungkol sa kwentong ito o may gusto kang susunod nating talakayin, i-comment mo lang sa ibaba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong true crime stories, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa likod ng bawat kwento, may katotohanang dapat malaman. Mag-ingat ka palagi. Dark Files.